Magandang araw at oras nyo dyan mga kalakay. Welcome back to my channel. Ang ating i-share ngayon na video ay tungkol pa rin sa ating negosyo na Kanto Fried Chicken. Sa nakikita nyo ngayon mga kalakay, nagsasalang ako ng ating chicken. Nakikita po ninyo na malakas ang bulwak ng mantika. Yan po ay good signs para ito ay ipagpatuloy sa pagsalang. Ayan. So maagang maaga po ay ganito yung itsura ng ating pwesto. So habang wala pang mga tao ay bilisan na natin ng pagluto para kung may bibili na ay at least ay makabenta na tayo mga kalakay. So ayan, nakaluto na tayo ng fried chicken. Ayan, crispy mga kalakay. So sa isang salang po ay 20 piraso. Ayan mga kalakay. Kapagluto na rin tayo ng ilang mga salang. Kaya ayusin natin ang ating mga lutong fried chicken. Ang crispiness po ng ating chicken ay umaabot sa 6 to 10 hours mga kalakay. Pagkatapos nating anguin ay syempre tanggalan natin ng mga latak. Kailangan ay pinong-pino yung ating pangsala. Ayan o, yung mga natatanggal na yan. Yan yung nagpapaitim sa mantika kapag ka nasunog or ma-over sa apoy. So ayan, linakasan na natin dahil yung paghango natin ay inihina natin yung apoy. So bago magsalang, kailangang palakasin ulit. Ang ating isasalang ngayon ay yung ating chicken skin. Nakita po ninyo mayroon tayong gamit na bowl, plastic bowl na strainer. Katulong po yan sa ating pagluto ng chicken skin para mas madaling matanggal yung mga excess na breading. So ganyan po, ipipilter lang natin yung chicken skin para madaling matanggal nga yung mga excess breeding. Hindi maganda po na maraming mga breeding na natatanggal ay nahahalo sa mantika. Lalo pong madaling mangitim ang mantika mga kalakay pagka hindi natanggal yung mga excess breeding. So ganyan lang po yung ating pagsalang ng chicken skin. Mas madaling ang magsalang kung mayroong pang strainer na ganyan. Kung nakikita po natin ay sobrang dami ng bula. O ganyan po yung ating mantika na coconut oil. Huwag na tayong magtaka. Kaya ingat lang sa pagsalang, lalo na sa chicken skin, ay talaga pong mabula ang coconut oil. Ayan, halimbawa ay tumaas yung bula, ay ihinto muna natin para hindi umapaw. Ayun, pagkalipas ng 6 to 8 minutes ay halos luto na yung ating chicken skin mga kaibigan, mga kalakay. Kapagka malapit ng maluto ay siguraduhin naka-ready na yung susunod na salang mga kalakay para mas mabilis at hindi sayang yung ating oras at saka yung
laman ng LPG natin. Kailangan tuloy-tuloy. Ayan, habang malapit ng hanguin, i-ready na natin yung susunod na salang. So yan po yung ating chicken skin. Ang nauubos natin na kilos ng chicken skin dito sa pwestong ito ay minimum o 4 kilos hanggang 6 kilos kada isang araw. Ganyan po yung ating pag-coat. Yung breeding ay isang coat lang, hindi na tayo gumagamit ng tubig. Isang coat lang ng breeding, mga kalakay. Ayan, pagka hinango, syempre pahinaan yung apoy para hindi masunog. Kasi kapag nawala yung laman ng ating niluluto na chicken skin or chicken parts ba yan, madaling masunog po yung kanyang latak kung malakas ang apoy. Kaya dapat ipahina at ugaliin na laging i-filter agad. Yan po yung pang filter natin, ay pinong-pino po yan, para siyang kulambo, hindi nakakapasok yung lamok. So ganun po yung kaliit yung mga strainer natin. Ayan, kung wala na tayong makuha na latak, ay pwede na ulit na magsalang. Ayan po yung ating chicken skin. Susunod na salang ulit. So ganon din ulit, mga kalakay. Mas madaling magluto kung mayroon tayong pansala na ganyan. Plastic lang po yan, mura lang po yan. So kada isang salang po ay 1 kilo na marinated chicken skin. So yan po yung paglagay sa plastic cup. Ayan, 5 ounce po yung ginagawa. Ang minimum na nagagawa natin dyan ay from 18 cups to 23 cups ang bawat kilo. Kaya binibinta natin yan ng 20 pesos. Kaya nakaka halos 400 pesos tayo sa 1 kilo. So ayan, nakaready na ulit yung susunod na salang, yung chicken parts natin, dahil malapit nang hanguin yung ating niluluto na chicken skin, mga kalakay. So ganun lang yung rotation ng ating pagluluto, tuloy-tuloy. Depende rin yan kung gaano kalakas yung ating pwesto, mga kalakay. Dahil kung hindi pa masyadong malakas ang pwesto, ay tiyak na pahinto-hinto yung ating pagluto. Pero sa pwestong ito ay kailangang tuloy-tuloy dahil malakas ang benta sa pwestong ito, mga kalakay. So nakaka-ubos tayo dito ng from 40 kilos to 70 kilos. Nakakabenta tayo dito ng minimum na 12,000 araw-araw hanggang 15,000, at kung peak season ay umaabot pa ng 17,000 dito sa pwestong ito, mga kalakay.
So sa pwestong ito ay kailangang dalawa ang ating tauhan. Yung nagluluto ay concentrate niya ng pagluluto at yung tagatinda ay tagatinda lang para i-concentrate na yung kanilang ginagawa. Kapag ka mag-isa ka na nagtitinda sa ganitong pwesto, nakakabinta ka ng 12,000 araw-araw, mahihirapan ka mga kalakay. Kaya kailangang dalawang tao ang magbabantay, ang magtutulungan. Teamwork. May tagaluto at may tagatinda. So ayan na po yung ating mga nagawa na chicken skin. Naka-ready na ibenta. Tag-20 ngayon ay nilalagay naman niya yung tag 50 pesos. Yan yung tag 50 pesos. Mas malaki ang kita natin dito sa tag 50 pesos dahil nakakagawa siya ng 9 cups to 11 cups. So halos nagiging 500 to 550 pesos ang nagagawa natin sa 1 kilong chicken skin kapag ka tagsi 50. So ang puhunan po ng chicken skin sa 1 kilo ay 130 to 140 kapag ka bumili kayo sa mga nagtitinda ng chicken skin or sa mga supplier ng byproducts. Plus tuwid daw yung dalas. Ito lamang no. So ayan po yung itsura ng ating pwesto mga kalakay. Naka-ready na sa ating pagtitinda ng ating Kanto Fried Chicken. So hanggang sa muli, sana ay nakapagbigay ng mga idea sa pagninegosyo. Mga kalakay, available na po sa Shopee ang ating Kalpos merchandise. Available na po ang marinated mix at ang ating breading mix.